Welcome to the Baggage Counter, your millennial survival guide for the messiest decade of your life. Ang topic natin for today's episode is yung invisible weight that men carry. Na kapag lalaki ka, dapat you always keep it together. Na kapag lalaki ka, Strong. dapat di mo papakitang weak ka. Pag lalaki ka, hindi ka pwede mag-express na emotion. Kailangan tangkin mo lang lahat, i-push down mo lahat ng frustrations mo at stress mo kasi hindi ka pwede mag-crumble. Yun yung Pag pag-uusapan natin lalaki ka, today. hindi mo pwedeng maging crush si James Reid. Pag lalaki ka, may titi. What is up, guys? This is Galactic Shark. And my name is Chairman D. Welcome to the Baggage Counter, episode 21. 21. Before we start to the topic, again, maraming salamat sa Maono. Make way! Make way. Ang ganda. Ang ganda Nagamit natin, mo. no? Nagamit mo na sa work or... Hindi ko pa siya nagagamit sa like content. Pero, every time papasok ako ng Discord, syempre nandun yung mga tropa, lalaro, papasok ako Discord, sabi ko, hello mga putang ina nyo. Alam mo yung boses pa Tapos, lang, pero parang yung naririnig nila, yung nagbukas yung pinto ng heaven. parang ganun eh. Pag nagilaw ko, lahat ang reaction, ganda ng mic! Ganun. Kung napapansin nyo na, extra crispy kami today, dahil yun sa Maono PD200W dynamic microphone. Kabisado ko na. Thank you, Maono. Pwedeng wired. Pwedeng XLR, O, pwedeng XLR. USB, pwedeng wireless na may receiver. Katulad ng ginagawa Na namin hanggang 60 meters. Hanggang 60 meters. Panis. Kunwari, from here, gaano kalayo yung 60 meters? Usually yung gap ng poste sa poste ng mga lamppost, that's 50 meters. So, ganun. Oh. Pero ba't kasi mag-record ng ganun kalayo? Hindi, tsaka ba't Pero ka at mag-record sa... At Hindi, least wait you know. lang. Ba't ka mag-record sa poste? Yung topic natin is about yung yung the weight that men carry. Wait lang. Hindi kasi nga 'di ba, pag lalaki ka parang parang na siya, unspoken rule. Kailangan strong ka. Kailangan di mo papakita yung weakness mo. Parang kang parang kang sahig. Ikaw yung foundation, so parang kang sahig, di ba? Hindi pwede mag-crack yung sahig. Kasi pag nag-crack yung sahig, lahat nalalaglag. Oo. Ano siya parang yung society is parang normal lang siya. Normal na ganun. Na dapat ganun ka. Kasi pag wala, parang yun yung parang invisible requirement. Anong masasabi mo dun? Actually, iniisip ko ngayon dapat ba talaga yung lalaki pa rin yung foundation? Or, oo, dapat, pero it doesn't mean na hindi sila pwedeng maging mahina from time to time, ganon. Siguro tama ba? Na dapat talaga tayo ang foundation? Pero kailangan lang itanggalin yung part na yun nga, na kapag umiyak ka or naging weak ka at one point is parang Mahina ka na talaga. Oo. Oo. Feeling ko yun yung goal ng episode na to is sabihin na, okay lang. Okay lang. You're good. Alam mo, you're alright. Hindi mo kailangang, don't beat yourself up dahil there was one time na, It's okay to take a break. na one time na nag-crumble ka. Alam mo yun, naging vulnerable. Kasi feeling ko ingrained siya for generations and generations of men. Hindi siya tinuturo specifically, pero parang ganun lang na kailangan ganito ka kasi lalaki ka. Ganun. Which is, in a way, parang siya like may point naman. Hindi ko sinasabing mali, pero hindi ko rin sinasabing fully tama. Kasi even ikaw din naman, I'm sure kahit ako, gusto ko rin naman na parang tayo yung foundation. Gusto ko rin talaga nun. Like, parang yung sa part ng providing, kahit hindi sabihin sa atin na gusto ng partners natin tayo mag-provide, it's by instinct, gusto natin tayo yung maging provider. Minsan, okay lang magpahinga. oo. Or yun nga, okay lang na maging vulnerable. Or okay lang na gumastos sa ibang
Hindi, ano yun, eh, like, feeling ko yun yung pahinga. Oo. Okey, okey, okey. Hindi, And asawa ko pahinga ko, eh. ah! Tiyaman niya mapagitsura, Hmm. dala yun. Oh my Oh God! my God. An unwritten rule na wala, eh, kasi lalaki ka, eh. Feeling ko ngayong dahil medyo bago na, merong mga narrative din sa generation ngayon na humihina na yung mga bagong generation. Pero kasi para sa akin, not necessarily na humihina yung bagong generation, mas gets lang nila yung value nila. Gusto kong ano, parang pag-usapan yung part na ang mga babae ngayon nagiging mas strong. Compared sa dati, mas nagkakaroon sila ng voice, mas nagkakaroon ng, Anong voice opportu girls nga sila? Yes, ah. Galing, That galing, was a galing, good galing, one. galing. Mas nagkakaroon sila ng boses. Tapos parang may ibang relationships na ang nangyayari, sila na yung ano, sila na yung parang nag-switch ng role. If you were in that position, medyo nakakaano ba yun, parang nakakababa ng pagkalalaki? Feeling ko yung nakakababa ng pagkalalaki is innately a sexist term pa din. It's innately a misogynist term. Kasi parang for the longest time, parang ang dating is may hierarchy na lalaki before babae. Hmm, Maganda na nai-empower yung women. ang hirap pa. Pero dapat pantay. Ano kasi, relationships shouldn't be one-sided. Hindi dapat tayo one-sided. 'Di ba? Kasi pag nasa relationship ka, dapat give and take. So, for the longest time, mali na parang lalaki yung final Hmm, decision. Pero sometimes we overcorrect din na parang wala naman ng tama yung lalaki naman. So dapat give and take na parang pag-usapan nyo, at the end of the day, communication eh. Yun lang ang kailangan, pag-usapan nyo. ngayong napag-usapan natin, naiisip ko yung sa amin ni MJ na at the end of the day, ako pa rin yung magle-lead. But when it comes to decision making, hindi lang ako. Gets? Ako lang yung mauuna. Kumbaga ikaw lang yung magsa-sign off. Oo, pero yung lahat ng decisions namin is hindi puwedeng ako lang. Kumbaga, Sobrang importante yung, may approval pa rin ng babae or not necessarily approval, pero yung you're both, in the same boat. ano yun na yun eh, parang pag-usapan nyo Oo, muna. Like, gets ko na siguro yung sino yung may means mag-execute nung decision, siya yung final say. Pero pag-usapan nyo. Kasama ikaw yung may means to execute yung decision na yun. So, ikaw yung mag execute nun. Pero, napag-usapan nyo na. oo. So same And, din, kumbaga, and vice versa din. Kung yeah, yung wife mo is yung may means to execute that decision, siya mag-execute nun. Pero napag-usapan nyo din. yun yung gusto ko i-point kung yung babae naman yung mas nakapag-provide or siya man yung foundation, it doesn't mean na siya lahat. Mm. Same pa rin, pag-usapan pa rin both husband and wife, husband, husband, wife and wife. Baka mamaya kasi sabihin ine-exclude natin, eh, o sige, sige kasama na, both Hindi, pero partners. kasi yung topic natin ngayon is ano eh, is like, Oo nga pala 'no. oh well, men can love men. Pero Pero basta dun pero na tayo, ano, okey. pero alam mo, minsan iniisip ko na paano kaya yung relationship dynamic? Kasi, oo, medyo free na yung mundo, pero paano kaya yung dynamic ng dalawang men sa relationship? Kasi kahit anong sabihin natin, meron pa rin kanya-kanyang strengths per biological sex. Gusto ko malaman eh. Kasi like dalawang men, 'di ba? Are you like paras kayong you're like two bros. Alam mo 'yun? Gusto ko rin malaman, eh. Actually, gusto ko rin malaman kasi Na parang kasi 'di ba pag usually dalawang bros magha-hangout parang, "Ito yung gagawin niyo ta's masaya kayo, ta's kahit wala kayong ginagawa masaya kayo." I just wanna know kung paano nagwo-work. tsaka parang dapat kasi meron at meron pa ring ano, eh, meron at meron pa ring magle-lead pa rin sa relationship. Meron
possible bang pantay na pantay? Feeling ko merong isang magdadala, eh. Pero kasi 'pag sinabi mo na parang may isang nagdadala, ina-undermine mo na yung isa, 'di ba? Pero hindi. Like paano? I Like can I can't put it into words. it's complicated dahil ano, dahil hindi naman lahat ng relationship same. There's no identical relationship. Meron lang kambal, identical twins. So growing up, like from our parents, from our grandparents, naramdaman mo ba na gano'n, na parang there's always this expectation na lalaki ka, dapat ganito ka. Lalaki ka, dapat ganito ka. I think especially sa atin, yung parents natin, mga baby boomers, Gen X. ay sorry, excuse me, Gen X, napapaburp ako baka maamoy sa ano, eh, sobrang ganda ng mahono baka maamoy pati yung burp ko, eh. Yung mga Gen X is alam mo sila yung talagang ano, eh, or Gen X and older, sila yung mga talagang, "Hindi, lalaki, Mm. susunod, malakas," gano'n. So, come to think of it, never kong nakita si daddy ng parang mahina. Kahit alam kong nanghihina siya, kahit Alam mo pinagdadaanan. alam ko may pinagdadaanan, pero never ko nakita. Si mama makikita kong umiiyak, si mama makikita kong, alam mo yun, expressive, sa feelings niya. Si daddy is parang, hindi, strong Kailangan, ako, eh, oo, oo. kailangan And i-ano. same goes para sa grandfather ko. I've never heard a story na gano'n din, na Mm. bumigay siya, nanghina, may mga may araw na parang parang feeling niya wala na. To answer the question is, kaya ako lumaki na gano'n din yung ano, yung parang mindset na dapat, lalaki malakas. Pero yun nga, gusto ko rin naman, by choice gusto ko rin is yung ako rin yung maging foundation ng family. Pero, it doesn't mean na ano, na nagpe-pretend na lang ako lagi na Mm. malakas. There are still days or times na sinasabi ko naman diretso kay MJ na parang hindi ko sinasabi yung word na nanghihina, pero nalulungkot ako ngayon. Mm. Tapos feeling ko, I mean, nagpapaka-emo. Oo. And ano Pero naman siya gets, dun, merong days talaga na gano'n. and luckily, kino-comfort niya ako sa days naman na yun. Wini-welcome niya yung side ko na yun, hindi niya inaano na parang, "Ano ba 'yan, lalaki mong tao." Wala namang gano'n. Swerte na lang din. I think, it's a improvement din sa side nila na mas understanding sila na meron din ganitong side ang men. Iniisip ko kasi if ano, eh, if gender related ba siya or depende sa individual na tao. Feeling ko kasi hindi siya gender related. Hindi siya yung men, women, depende sa tao individually na if mabait tong tao na 'to, maintindihan niya yung tao na 'to. Kasi ang dami naman nating kilala na ano, eh, na babae din na toxic, eh. May lalaki na toxic, may babae na toxic. Sa Yeah, feeling ko, hindi siya sa gender. Ano siya, sa individual na mismo. hindi rin naman sa upbringing. Kasi Hindi may rin sa mga tao upbringing na kasi may mga tao na magkakapatid sila pero magkakaiba yung oo. level of understanding And nila. merong mga tao na lumaki talaga sa sobrang gulo ng pamilya at parang pinagsukloban ng kamalasan yung buhay pero sobrang bait. May mga tao na parang sobrang, alam mo yung sobrang ideal yung buhay niya na simula bata siya, sobrang that's the dream. Pero napakasama ng ugali, 'di Ah, ba? So, alam mo yun, feeling ko it varies from individual. Ewan ko, hindi ko rin alam kung ano ang nagfa-factor, eh. Tanungin ko pa lang din, eh, ano kaya yung major factor na nakakaapekto para sa ganong Kasi parang kung titingnan mo on paper, kung titignan, kung titikman. Hindi, 'di ba? On paper, dapat okay ka. Parang on paper, parang lahat tama, ba't kupal ka? 'Di ba? So, ewan ko, siguro gano'n talaga, eh, kanya-kanya lang talaga. medyo off topic 'to. Normally sa mga ano, Gen X pala, sila Hmm. yung mga tao na ano pa 'di ba, nag-e-expect nga na dapat anak ng anak, gano'n. Sige Hmm. kaya niyan, dalawa kulang 'yan. Oo, 5 nga kami. Surprisingly, Hmm. nakausap ko si Tito Eric, nakita ko siya sa mall. Nakwento ko ba sa'yo 'yun? Hindi pa, hindi. Nakita ko siya sa mall tapos
Binangga ko lang siya actually. Sinadya kong banggain Tito Oo. Eric. Tapos nagkakwentuhan kami ng onti tapos tinanong niya Ay, kung ilan na context lang, si Tito Eric is tatay ng kaklase namin dati. Naka-close naman namin. oo. Tapos siya yung mga typical Gen X kasi, Oo. na ine-expect ko siya yung magsasabi na, "Hindi, kulang pa yan. Kulang pa Oo, yung mag-anak ka pa, dalawa." gano'n. Surprisingly iba. Nung sabi ko sa kanyang dalawa, ang anak ko sabi niya, "Okey na yan. Ang hirap mag-anak." Of all people na madaming anak Oo. tulad niya, hindi ko ina-expect na sasabihin niya yun. Na medyo ano din, tawag dito, may relief din na, okey medyo nag-iiba na pala yung, Oo. tawag dito, pananaw nila or Mm. siguro nakita rin kasi nila na iba yung Generation. yung pamumuhay before compared sa Iba rin, pamumuhay iba talaga ngayon. ngayon. 5 kami, eh. Although mahirap pero kinaya. Buhay naman kami like, okay, fine, 'di ba? Ah, Pero ngayon feeling ko mag-anak ka ng 5, patay ka na. dapat talaga may requirement ang pag-aanak, eh. Feeling ko kasi 'pag may requirement naman nalilimit yung free will, which is something we Don't like. kaso kasi ang daming bobo, yun ang problema, eh. Okey yung freedom of speech, pero Kung na-amplify nagagamit din ng tama. in general, okey siya. Like, wala akong problema sa free speech kasi, siyempre we want to express ourselves. Ang problema lang minsan is na-amplify din kasi yung boses ng kabobohan. Oo, oo. Tapos with, the educational crisis in our country, parang nag-domino effect na lang. Oh, well, gano'n talaga kapag sabi nga nila kapag ang lata is walang laman, maingay. Maingay. Kayo ba, tawag dito, were you raised na dapat yun nga, ang lalaki strong, independent, hindi strong, strong lang gano'n. Feeling Emotionally gano'n. ano siya, eh, parang hindi siya explicitly stated, pero alam mo na parang yun yung kailangan mong gawin. Hindi siya explicitly tinuro, Ah, pero kumbaga siguro nakikita mo lang, 'pag lalaki kailangan astig, yun, oo, same, 'di ba? yun din, eh. Kailangan astig ka. And feeling ko halos lahat ng ka-age natin siguro. I can't I can't say sa mas younger than sa'tin, pero halos lahat siguro ng ka-age natin, siguro lahat ng mga 30 and above can relate na yung parents nila and yung grandparents nila and yung great-grandparents nila lahat, "Lalaki ka, eh. Dapat ano, dapat strong ka, dapat hindi ka puwede umiyak." Ayun pa, 'di ba? "Wag ka umiyak, Oo, like lalaki ka." at one point in your life narinig mo na, "Ba't ka umiiyak? Lalaki ka. Hmm, Bawal lalo ka umiyak." sa mga movies 'no? Mm. "Ka umiiyak, kalalaki mong tao." Yun, eh. Kalalaki mong tao, umiiyak ka, 'di ba? Na for sure, imposible na sa lahat ng mga lalaki nakikinig na at least once in your life narinig niyo yan, for sure. Applicable lang yung kalalaki mong tao ba't ka umiiyak para sa'kin applicable lang yan 'pag high school tas suntukan. May pagsuntukan ka high school tas umiiyak ka, medyo Dapat panindigan mo, oo. makikipagsuntukan ka, eh. Makikipagsuntukan ka, iyak-iyak ka. Sa bata, oo, ano, eh, parang given na iyakin talaga. Regardless kung babae o Mm, lalaki, mas hirap kontrolin yung emotions pagkabata. oo. Pero Pero feeling ko 'pag high school, college ka tapos may pagsuntukan ka, umiiyak ka or lalo 'pag working ka na, feeling ko mas valid pang umiyak ka para sa'kin, pagka meron kang pinagdadaanan, like emotions mo talaga, umiyak ka, okey lang. oo, Pero okey lang. gusto mo pagsuntukan ka, umiiyak ka. 'Di ka puwede umiyak, inaangasan mo nga, eh. Oo, yun "Oh, naman, suntukan tayo, oo. suntukan tayo." Oo, ano na yun, that's on you. Oo. 'Pag yun, tatawanan ka namin. Oo. Pero 'pag may problema ka, may pinagdadaanan ka, okey lang umiyak, We're walang here for problema. you, Oh, we're here oo. for you, I understand. Pero kapag nakikipagsuntukan ka ta's iiyak ka, Putang ina mo putang ina sumbong mo. kita kay dad. Putang ina mo. Meron akong naaalala na gano'n. My dad's a lawyer, may mga gano'n, eh, yung mga Oo, usually sa mga konyong suntukan, oo. ang alam ko meron yun, eh. My dad's a lawyer. Oh, putang ina mo. Suntukan tapos biglang demandaan, tangina mo pala, eh.
may tatanungin ako, eh, or Go, go, baka go, na go, go. um, how do you deal with your, yung mga times na you're down, how do you deal with them? Like, lalaro ka ng Jackstone, Like, when I'm feeling down, ah, feeling ko ano rin ako, nandun din ako sa mga tao na I usually push it down, na ayoko ng pinapakita na down ako. Siguro ano, siguro toxic trait yun, hmm, na hindi ko alam if magandang bagay ba yun. Hindi ko rin alam kung am I just polite or something. Pero ayoko kasi na, paano ko ba ano, yung parang ayoko ayaw mo na, ng PT, 'no? hindi, like ayoko na may ibang naapektuhan. Na parang kung kaya ko na ako na lang yung ma-pressure, ako na lang yung ma-stress, ako na lang. Okey. Parang ayokong ipasa. Kasi in a way, like how I view it is, like oo, gets ko na dapat na you don't have to do it alone. Pero on the same boat, parang ayoko naman din na may ma-stress din na iba. Ako na lang. Which is, feeling ko, it's also a double-edged sword na, Kasi nagba-bottle up. oo, na kasi nagbo-bottle up siya, eh. On the same boat din, hindi ka nakaka-stress ng iba. Ikaw na lang yung ma-stress. Parang as much as possible, parang, alam mo yun, dahil nga love mo yung asawa mo, parang ayaw mong ma-stress siya. Parang, hindi, hindi, kaya ko to. I can handle this. Hindi, gagawin ko ng paraan. Ganun. Although minsan sobrang nakaka-pressure talaga na Mm. parang, shit, gago, kailangan kong gawin ng paraan. Ganun. Pero syempre yung pagkakasaya mo, hindi, kailangan, Ako ng bahala. kung bahala, kaya yan. Sometimes kasi, parang naiisip mo na walang use yung, parang hindi nakakatulong kapag, Nag-vent out gano'n or hindi, parang hindi nakakatulong if ino-overthink mo yung problem. Parang walang natutulong if binabato mo palabas yung energy. Na parang, hindi, gagawa ko ng paraan, kaya ko 'to, gagawa ko ng paraan. ito yung parang minsan napag-usapan natin na kapagka may problem, kaya nating not really ignore, but there are certain situations kasi na walang yun nga, walang Oo, magagawa yung overthinking, eh. walang lalo na kapag nandiyan na Wala ta's yung wala wala, talaga siyang solusyon. oo, like Ah, wala ka ng magawa, it is what it is, lunok tapos hindi, wala naman tayong magagawa, eh. Feeling ko kasi kaya kong mag-gano'n na parang, hindi, wala na akong magagawa, hayaan mo na. Hindi ko alam kung mabuti ba siya or hindi, pero kasi kung wala ka ng magagawa, there's no ah. use in crying about it and mandamay ng ibang tao na ma-stress din. Yung question mo, whether it's a good thing or a bad thing, I think it's parehas. Mm. May situations na dapat talaga ignore mo na lang, life goes on, dedma. Like Oo, for example lang, ito ang best example, eh. Namatayan ka, okey mabigat sa loob, et cetera. Pero if iisipin mo pa ano pa yung puwede mong gawin, wala ka ng magagawa, eh, patay na yun, eh. I mean, oo, na just parang hindi ko sabing wag mong damdamin yung ano, I'm not saying you can't mourn, pero wala ka ng magagawa, eh. kung paano rin tayo pinalaki na dapat 'pag lalaki strong. So parang in a way, meron din tayong pagkagano'n. Hmm. So parang dapat lalaki strong. Pero ang maganda naman sa'tin is at least alam natin na there are times na okey lang, na hindi okey. Yeah, may limitations pa rin yung kaya nating tanggihin. Oo, pero kasi gusto mo na lang talagang tanggihin lahat para wala ng ibang ma-stress, ikaw na lang ma-stress. Pero ayun nga, eh, hindi ko alam if gano'n ba talaga dapat or on the other side of the coin naman, para kasing feeling ko ang ano, eh, feeling ko ayoko maging burden. Na kunwari na-stress ako, na-pressure ako. Ayoko namang maging burden na na-stress ako, na-pressure ako. Hindi ko ma-explain. Pero alam mo 'yun, kaya sometimes it's better na, Compress ko na lang sa lahat. takboy ko na lang. Kasi feel ko kaya kong tanggihin, yung gano'n. I don't know, hindi ko alam. Kayo ba, yung mga nakikinig diyan, naiintindihan niyo ba? As men, as providers, nakaka-stress naman talaga. Kasi ang hirap kumita ng pera, ang hirap ng buhay ngayon. Usually, I mean, yung pinaka-common na dinadala nating problem is more on sa finances. And it's something na hindi lang
lalaki yung makakaramdam. Mm. For families na wala na yung father, gano'n. Mm. Breadwinners, basically. Awang-awa ako sa ibang ano, yung grabeng inobliga. Oo. Ay, hindi awa, eh, kasi awa is like parang derogatory 'pag naawa ako sa'yo. Oo. And ano pala, I mean, nag-e-empathize ako sa mga tao na yung breadwinner ta's wala silang choice, ta's wala na silang nagawa sa buhay nila dahil kailangan nila buhayin yung 6 nila na kapatid, tsaka yung magulang nila, tsaka yung mga pamangkin nila, tsaka alam mo yun, parang, "Alis ka na diyan." Pero 'di ba, most of our problems, hindi ko So sabing lahat, puro pero 'yun, pero most of our problems can be solved linked. by money. Feeling ko, not money inherently, pero laging merong kadikit. Ah, Kasi totoo pa rin naman that money is the root of all evil. Pero kung marami kang pera, masaya pa rin. Hindi, pero kasi depende siya sa tao, eh. Kasi bakit naman yung iba nanalo ng loto, after 3 months mahirap na ulit, yeah. 'di ba? Money is definitely not the solution. Ano yan, parang Spider-Man yan, "With great power comes great responsibility." 'Di ba, kung marami kang pera, it's a huge responsibility, and a lot of people can't handle a huge responsibility. Kaya yung mga ibang nanalo ng lotto, after a few months mahirap na ulit. Ah, Yun nga, eh, depende, eh. Kasi meron namang mga mayayaman na evil din, marami, halos lahat. Pero so it really depends. Hindi siya solusyon, pero in the right hands, it's a huge help. naalala ko lang kasi kagabi may nagtsitsismisan lang kami sa work. Mm. Tapos yung isang babae dun nag-open up lang na medyo dinisregard niya na or hindi niya na wala na sa priority niya ang relationship. Dahil sa ayokong sabihing burden, pero yung responsibility na siya yung 'to, Magbubuhay. oo, sa mga kapatid, family. Ay, hindi naman siya gold digger, pero Mm. gusto niya kung magbo-boyfriend siya yung may pera. Para hindi na yung dadagdag pa sa responsibility kasi may mga gano'n palamon, eh. Mm. Parang sa kanya, okey lang naman kahit ano, eh, ay parang okey lang kahit hindi ka tumulong pero 'wag na yung maging pabigat pa. Pero yun nga last medyo ano na, wala na sa priority niya yung pagkakaroon ng sariling family Mm. dahil dun sa responsibility niya sa family. Relatable pa rin yung burden na nararamdaman niya versus dun sa nararamdaman din natin. Yun nga, siya yung sasalo ng buhay ng pamilya niya. Tas I'm sure feeling ko may ano yun, tawag dito, parang hindi niya naman masabi rin sa parents or sa kapatid na Mm. parang, "Ma, pagod na ako, ma." Parang Oo. walang gano'n, eh, tsantahin. Ano, gusto niyo pang maging adult? Naalala ko nung bata ako excited ako maging adult, eh. "Ay, gusto ko na lumaki para mabili ko lahat ng Don't, it's a trap. Ano 'to, meron akong naalala kasi si Zidane, na ano siya, bagong graduate siya, like bagong graduate ng college. Tapos siyempre, parang tapos na yung OJT, tapos bagong graduate siya, naghahanap siya ng work, pero wala siyang trabaho ngayon kasi naghahanap pa nga siya kasi bagong graduate siya. Sabi niya sa aming mga matatanda na gusto niya na magkaroon agad ng work dahil parang parang ang hirap na parang yung nasa bahay ka lang parang hindi ka productive, ganyan. Tapos sabi ko sa kanya, "Wag kang magmadali." Kasi parang para sa akin sabi ko, i-enjoy mo yung gap na yan ng bagong graduate ka tsaka bago ka magkaroon ng work. Enjoy mo yan. I-take advantage mo yung gap na yan. Kasi once na mag-start ka mag-work ka na hanggang mamatay. Pero magandang meron siyang gano'ng ano 'no, sense of responsibility na, "Ay, ayoko ng tambay." Mm. Pero still tama ka pa Oh, dun hindi, na enjoyin mo yan kasi promise, yang mga ganyang times yung hahanapin mo 'pag nag-start ka magtrabaho hanggang imagine mo, once mag-start ka magtrabaho hanggang mamatay ka na magtatrabaho. Forever ka ng magtatrabaho, 'di ba? Holy shit! Wala, eh, kailangan, eh. sarap ng gano'n 'no, nung ano, na pagtungtong mo ng 50s or mid-50s to 60s yung retired ka na. Pero parang ayoko pa rin. Gusto ko may ginagawa, pero gusto ko yung ginagawa ko yung na-e-enjoy ko naman. Depende yan, eh. Depende sa saang pamilya ka lumaki.
Kung pinanganak ka na well-off, feeling ko afford mo mag-retire ng ano, or 'pag nakakuha ka ng magandang ng trabaho, grinid mo talaga. Oo. Pero kasi sinong gustong mag-grind ng OA ng maaga, 'di ba? Yun nga, So kaya kaya ako parang gusto ko hanggang dun lang. Mid ng 50s, 60s tapos from there, ayoko naman ng tambay, yung mga retired na wala na talagang ginagawa, sa bahay lang, mm, ayoko naman. Gusto ko may ginagawa pa rin, pero yun nga, something na, hindi ka obligadong gawin araw-araw, something na na-e-enjoy mo, maglaro ka na ng Palworld buong araw, mga gano'n. mag-stream ka 'no? Oo, stream ka, Oo, maglaro ka. profitable yung mga matatandang nagse-stream, hindi niyo alam. Kaya advice ko diyan sa mga ano, boomers diyan, mag-ano, live streaming kayo ng games. Balik tayo dun sa mga pressures na pressure! That is what Hindi, ano, meron akong fun fact. Babasahin ko na nga lang, nilagay ko dito eh. Sabi, medical studies on chronic stress and alexithymia. Ano yun? Alexithymia is the inability to identify and describe emotions. Show that when men suppress emotional stress instead of processing it, the body physically redirects that cortisol. It manifests as unexplained physical symptoms like sudden lower back tightness, tension headaches, and spikes in blood pressure. Kapag Oh. kapag sinosuppress mo yung stress, kapag pino-push down mo, tapos ayaw mong ipakita yung emotions, yung body mo, nare-redirect niya yung cortisol. Cortisol is ano yun, it's a hormone which is called the stress hormone. Kaya di ba may mga memes na low cortisol? Di ba may mga Di ko pa na basta I'm sorry. basta ang cortisol is yung stress hormone. So, yung body mo kapag sinosuppress mo yung emotions mo, sinosuppress mo yung pino-push down mo lang yung stress, nire-redirect ng body mo yung cortisol na yun sa ibang bagay na nagma-manifest into sumasakit likod mo, high blood ka, gano'n. I think yung sa'kin ano, sadyang marami na akong sakit. Kasi Mag-thank you oo, ka. yu Mag-thank you ka, pamana yan sa'yo. Daddy na naman, dami-daming pamana, eh. Grabe yung mga parents natin, dami-daming puwedeng pamana, sakit yung pinapamana. Anyway, kasi ako, meron at meron, pero ang sabi diyan is 'pag sino-suppress mo, pagka hindi mo nilalabas, which is sa'kin naman, na-open ko naman kay sa wife ko, kay MJ, kung ano yung current na mga pinagdadaanan ko, ganito yung mga iniisip ko. Although siyempre hindi lagi, may times na dapat sa'tin pa rin. Pero, Pero feeling ko kasi 'pag ino-open up mo yung gano'n, hindi siya as intense nung totoong nararamdaman mo, eh. oo, Like, you're putting it out there, pero hindi siya as intense. hindi siya yung nire-release mo talaga. Oo. Yeah. Pero yun nga, so I think medyo maswerte ako sa part na meron pa rin napaglalabasan or may Oo. Oo. Kaya dumalaw, eh. ayun nga, swerte pa rin ako dun. Pero tingin ko talaga yung akin mga pamana na lang ni daddy. Diabetes! Sana pera na lang yung High pinamana, blood! hindi anxiety. Hindi sakit. A lot of people will ano, would find this insensitive. Pero alam nyo, so before mamatay si daddy, medyo marami kaming utang. Nabawasan nung namatay siya. Ano po na Ayun, ano? Anong ayoko tawag sabihin dun? 'to, pero para Na siyang write-off. blessing. Medyo hindi lang din 'yun, medyo blessing in disguise siya kasi maraming nakuha na abuloy. So nabayaran. Oo, hindi ko sinasabing, "Daddy, thank you, namatay ka." Pero alam mo yung, at least parang hanggang sa dulo, nakatulong si daddy sa finances. Tignan mo, iniisip na kayo. Isipin mo ba ang insensitive? Hindi, hindi. Tatay na yun, We allowed love siya. our dad. Shit, naalala ko Allowed yung mag-joke kapag oo. sa'yo. Meron akong ano, eh, sorry, medyo off topic ulit 'to. Merong dati 'to sa Facebook, minura ko siya tapos medyo ang dami kong insulto kasi nag-joke ako post about daddy, which is lahat kayong magkakapatid, alam mo yung natatawa kami kasi it's an inside joke para sa amin, hindi siya disrespectful. Nag-comment siya sa post ko. Sabi niya, parang nakaka-disappoint naman daw ako. Tapos kung buhay daw siguro si daddy, madi-disappoint siya sa'kin. Parang tang-ina mo. Parang you're making light of the situation. Kasi ako gano'n din ako, eh. Oo. Kapag merong parang yung
how I cope is through humor. Parang nasunugan kami. Lagi kong gino-joke na about it. Lagi ako nagjo-joke sa nasusunugan, yung parang basta laging, "Ako nga nasunugan ng bahay, eh." Yung gano'n. Allowed yung victim mag-joke tungkol sa sarili Oo, kasi nila. yun yung coping mechanism ko, eh, na parang gano'n ako mag-cope na ginagawa kong joke para hindi malungkot, Tsaka ako sure ako 'pag narinig yung daddy yung joke ko matutuwa yun, eh. 'di Corny lang ba? yun, eh. Ayun nga, eh, na parang, sino ka Tas ba? may iba-ibang tao magsasabi na nakaka-disappoint daw, ulul. Ha? Namatay na rin pala siya. Sabihin mo ano, "Kita kayo ni daddy diyan." Tignan mo sasabihin Sumbong niya mo hindi. ako kay daddy, sige. Hindi, Anyway, pero 'di ba, how I cope is none of your business. Dapat nga mas empathetic ka, eh, kasi alam mong kunwari alam mong namatayan ako, ta's nagjo-joke ako, dapat tawanan mo yung joke ko, 'di ba? Kasi hindi ka nakakatulong, eh. gusto kasi nila pagka namatayan mourn lang, eh. Dapat pure Oo. sadness. Kailangan 'pag may Hindi nangyaring puwede masama sa'yo, hindi ka puwedeng nakangiti kasi may nangyaring masama sa'yo, eh. Yun nga, eh, that's how we cope. Pinagjo-joke-an namin yung mga mahihirap na bagay para hindi malungkot. Alam mo yung like malungkot naman kasi talaga kaya nga nagjo-joke, eh. Alam mo yun, ewan ko. Hindi ko alam kung tayo lang ba yung gano'n, 'no? which is related dun sa ano 'no, how we escape yung pinagdadaanan natin. I mean, hindi lang dun, eh, pero actually nakakatulong talaga siya when you make fun of a situation that you're currently in na wala ka namang magagawa, eh. Wala akong magagawa, eh, 'di happy-happy magtawanan Oo, tayo, 'di ba? it's a great Gawan escape. mo ng ano, ng comedy Gawa or mo some content. oo, 'di ba? Nung nasunugan kami. Gano'n, eh, lagi kong jino-joke ta's yung mga tao around me medyo delicate sila sa'kin na parang Hindi nila alam kung kung pa tatawa ba sila o ano, oo. pero, I'm joking about it, pero I'm allowed to joke about it. Ikaw hindi puwede, 'di mo ako puwede i-joke ng gano'n. Pero ako magjo-joke ako about it. Kailangan talaga ng escape or ng mag-cope or ano mo yun, distraction, sige, or ng pagve-vent. Ikaw ba, paano ka nagve-vent or ano ang escape mo sa gano'n? Like naglalaro ka ba? Gumagastos ka ba? Dalawa. Ay, yeah, dalawa. Anak mo dalawa. Tawag ito, 1 manonood or 2 sobrang saglit lang mag-aano, magra-ride, sightseeing. Basta ano yun, eh, na-mention ko naman sa ibang episode natin, if mahilig ka talagang sumakay ng motor, there's just something about it that, clears your mind. Which is lahat naman tayo may iba-ibang, Mm. outlet. Ayan, panonood kasi, well, distracted ka sa panonood, eh. So, medyo Doom scrolling. oo, na-ignore mo kung ano talaga yung nangyayari. Tulog, nagagawa ko yun, pero hindi lagi. Mm. Minsan di ka makatulog naman dahil kakaisip. Ano yung tulog? Yan, Palworld pa. Alam mo ba yung Palworld ko? More than 500 hours na. More than 500, 500 hours on Steam. parang kang 20 days na naglaro ng dire-diretso. At least 20 days. Mm. God damn it. Grabe. As in 500 hours and counting. Anyway, Ikaw, what's your, maglaro talaga like ewan ko, feeling ko marami naman taong gano'n, eh, na parang maglaro yung escape. Parang kasi sobrang dami ng mga bagay na hindi natin nakokontrol. It's nice to have something that you can control. sorry, may singit ako. Laro pala meron isa, Dota. Pero wait, Dota AI. It's a game na ako lang ang mananalo. And ano ba yung No shame, no 'pag shame. naglalaro ka ang gusto mo yung feeling ng panalo ka, 'di ba? Oo, oo. Kailangan natin yung dopamine Kung hit. kayo gusto niyo yung challenge 'no, ako hindi. Gusto ko yung victory. At 'pag nag-AI ako, guaranteed ang victory. Bago pa ako matalo, i-restart ko na 'yan. I will never have the feeling of losing sa AI. Tangina. Fuck you, AI. Tangina, nakaka-rampage ako. Kasi rampage 5 kills. Oo. Nakaka-rampage ako sunod-sunod parang 10. Ibig sabihin, pagkatapos ko ng patayin yung 5, yung nabuhay yung isa, papatayin ko ulit 10 times sunod-sunod. Ang sarap sa pakiramdam. Tangina, Dota God ako. At least dito, ako ang Panginoon.
No shame. Fuck you, AI! Iba talaga eh. Iba pag naglalaro, at least man lang meron kang onting control. Oo. Kasi ang dami nangyayari sa mundo na hindi natin makontrol. Tumataas yung gas, tumataas yung bilihin, tumataas yung kuryente. Putang inang Meralco yan, ang mahal. Di ba? Lahat tumataas. Sobrang daming bagay na hindi mo na... Hairline natin. Oh, hairline din natin, Tumataas. tumataas. At least man lang, at least sa Palworld po tayo na, yung mga pals ko na pagtatrabaho ko silang, gumagawa sila ng spear, nagmamining sila, naglalaging sila, nagpa-plant sila. At least sa Palworld, maramdaman naman lang, "Uy, putang ina mo, trabaho ka. Sino mo sabi mong pahinga ka?" Oh, waps, waps. Pag ako, kinailangan ko ng meat. Kailangan ko naman, butcher kita. Sobrang daming tao nang nagsasabi na ang hirap ng buhay, hirap. Pero kasi totoo, kapag adult ka, lahat ng nasa iyo eh. May mga Kapag, bagay, alam mo yung pag hindi ka umasal, di ka kakain. Ganun. may mga things na hindi ko ma-explain ba't ko na-enjoy yung ganitong bagay. Kasi nga, as napag-uusapan natin, doon ko na-realize na parang, okay, kaya ako pala gusto yon. Yun yan, tulad nung sa Dota. Parang sa akin gusto ko lang manalo eh. Pero andun pa rin yung subconscious part na kaya ako gusto yon kasi dito may control ako. Sa labas, wala akong Di control. ba? So, at least man lang, you get that little ounce of control back. Tsaka like, even yung staying up late, sabi nila, nabasa Gago, gumagawa ka ng excuse sa pagpupuyat mo eh. hindi, nabasa ko somewhere. Hindi maganda to, pero nabasa ko somewhere na kaya ka nagpupuyat after a long and tiring day. Kasi, kumbaga, you get that little ounce of control back. Na parang, sa onting time na nagpupuyat ka at nag-doom scroll ka, yun lang yung time na kontrolado mo. Kaya, kahit na gusto mo matulog, na kahit na sobrang pagod na pagod ka na, parang ayaw mo ring matulog. Kasi yun Ah. na lang yung ounce of control that you have. Pero yan, ako, oo. Mm-mm. Diba, kakakuha ko na ng work ulit. Mm-mm. So, 9 p.m. to 5 a.m. mag-work ako, tapos tulog ako onte, tapos trabaho ulit. Pagdating ng Saturday, kahit pagod na pagod ako, antok na antok ako, hindi. Kailangan may gawin Magpupuyat ako. ako. Kailangan. Ito lang ang pangit ng me time. Pero ito yung oras ko para gawin yung mga gusto ko, kahit para panoorin yung mga anime na inaantay ko, para Oo. panoorin yung House of the Dragon. Ito na yung oras ko eh. Para gawin yun. Pupuyat ako. Oo, hindi. Walang makakapigil sa akin. Pupuyat ako. Yung sinasabi sabi niya, "Wala, bawi ka na ng tulog. Hindi Weekend." ako mabawi ng Hindi! tulog. Hindi! Ito na lang yung oras ko. Meron akong dito, fun fact. Oh, Simula ngayong episode, maglilista na ako ng fun fun fact. naman talaga ang At, fact. Sorry. simula ngayong episode, lagi na ako maglalagay ng mga fun facts in between. Sabi, gaming and hands-on tinkering like restoring cars, building things, yung pagto-tinker, it triggers a psychological concept called agency restoration. When a man feels powerless against external pressures like finances or career stress, immersive or mechanical tasks allows his brain to experience immediate problem-solving and tangible reward loops, lowering acute cortisol levels in real life. You get that little ounce of control, and yung brain mo, parang nagkakaroon ka ng reward na parang, nagawa ko to, natapos ko to. So parang, medyo nakakapag-release ka ng stress. Magdo-Dota ako this weekend. Huwag niyo akong aayain, mag-i-AI ako. Ina niyo. I will dominate. I will finish the game with 0 deaths. Para ka nag-ML ng tutorial. Sa ML naman, pwede naman mag-rank game, pero maglalaro ako niyan. Gusto ko kakampi ko mga Smurf, Kobe, Pidgeong. Almost guaranteed win yun. Guaranteed win yun. Kita mo, puta Di ba mo parang ganun naman tayo? 70%, 80% panalo. Putang ina, tumasabage. Tapos, tayong dalawa, lang. Support lang. Tangke tsaka support. pero pakiramdam natin kami nagdala ng laro eh. Sinet ko yun. Tumalon sila lahat Oo. Hindi ka namatay dahil hinil kita. Buhat bangko.
Buhat bangko. Pero ano yun, Pero, rewarding yun, rewarding yun. yeah. Puta, win streak na tayo. Kala mo Oo. tayo nagbuhat eh, no? Thank you, games. Thank you, games, for saving us. Buti wala nang ano ngayon, no? Kasi di ba dati nga nung bata tayo, lahat na lang ng... Lahat demonic. lahat demonic eh. Demonic yung Pokemon. Grabe yun. Napanood ko, yung pagkaka-explain niya, parang grabing overthinking ginawa ng pastor doon. Demonic ang energy drink. Demonic Aserehe. Demonic ang Harry Potter. Ngayon Lahat. wala, no? Parang wala nang ganun. Parang wala. No? Parang open. Kahit ano yung mga games na lang na may demon talaga, hindi na natatagas demonic eh. Feeling ko kasi naintindihan naman na nila na matalino naman yung mga tao. Hindi naman bobo kasi yung mga tao. Like, gets naman nila I mean, yun. mga Pilipino, marami. Oo, pero Oo, hindi marami. naman lahat ng tao. Hindi naman lahat. Like, siguro naman may critical thinking skills. Siguro yung mga kabataan may mga critical thinking. Kaso kasi diba, hindi, feeling ko, there is still a small percentage na biniblame yung games. Nalala mo yung school shooting. Tapos biniblame nila yung games. Come on. Biniblame niya yung games. Stop it. Anyway. Alam mo ba si Micah, sabi niya sa amin, Ano? Mama, I want Minecraft. Kasi nakikita niya sa mga pinsan niya. Oh my God. Ayan Ito na. This is it. I want Minecraft. Pero okay din yun. Okay din naman. Hindi ko masabing bawal. Alam mo yung, naano lang ako na parang, shit. Ito na. Maglalaro na siya. May Steam Deck ka naman eh. Meron nga. It's more of, same lang siya sa yung feeling na nagsuschool na. Yung pakiramdam ko grown up na. Hindi ko sabing masama Minecraft. Pero syempre kasi, pag naglalaro na yan, ibig sabihin, tumatanda na sila, lumalaki na. More on nasa in denial stage lang ako na... Baby pa. Kamusta pala yung first? Nag-nursery na siya, di ba? Nursery ba? Kinder? Yeah, Nursery. Kamusta pala ang first day? May dilemma ako actually. Laila. Nakausap ko yung... Janelle! Nakausap ko yung teacher niya. Tapos sabi, okay daw si Micah. Except sa yung motor skills daw niya. So nag-iisip ako ngayon saan ako makabili na maliit na motor. Sabi na, nagpupunta eh. Kasi magjo-joke kasi ako about it. Kaso inunahan mo. Pero hindi, sinabi talaga yung teacher sa akin, yung motor skills daw niya, kailangan doon namin practice. Eh, hindi naman niya kaya yung Vespa. So, kung meron kayong marirecommend na maliit na, yung mga 50cc tama na, na motor. tapos na yung joke. Kaya pala. sabi ni Kobe, sabi ng teacher, kaya pala. Ganito yung tatay. Tsaka pag tapos na yung joke, ino-overextend mo pa. Okay na. Pero na. totoo yun. Totoong nangyari yun. Pero yung... pero yung motor skills, ano daw? Anong... Well, admittedly naman, hindi naman siya masyadong yung tinuturuan pa sa pagsusulat. Like, yung susundan yung pattern ng A, B, C. Pero okay lang, madali namang gawin yan. Oo. Hindi ko nasisingit yung motor. Rusi lang daw, Rusi. Baka sampaling ka ni Mayma. Anong Rusi? Siniraan ko yung Rusi. Oo. Basher. Anong Rusi? Pero anong motor trade yung helmet? Ay, maraming bash to. Anong Evo helmet? Tapon mo yan. Tapos, ano ba sabihin ko? Pero very good daw siya. Tanggalin ko na yung joke. After nun, diretso siya sa playground. Ayaw pa niya umuwi. Ewan ko ba doon? Hindi umiyak. Hindi siya umiyak ng ano. Hindi naman. Kasi naman, yung teacher na rin nagsasabi, Micah, uwi. Kaming dalawa na lang yun sa playground. Wala na estudyante. Wala na. Micah, uwi ka na. Sinusundo ka na. Mag-uwi na tayo. Lahat ng classmates niya umuwi na eh. Wala na ibang estudyante. Itong kami na lang eh. Ay, nako. Iba yung saya. Gusto ko umiyak. Hindi ako iyak, pero sobrang joy na makita. Siyang mag-school na, tapos nag-enjoy siya. Ay, nako. Pero feeling ko, nakikita mo yung sarili mo sa... Nafe-feel mo na yung kung ano yung na-feel ng parents mo sa'yo. May part na kinakabahan ako actually. Kasi meron siyang ginagawa sa amin ni MJ. Siya sa niya, kaya niyang umutot.
Tas 'pag habang sabihan namin siya, "Micah, don't do that." Uutot ulit, tas ngingisi siya. Tas uulitin niya, may times parang 4 times siyang magkakasunod na umutot tas nakangiti siya, yung from her smile na ginawa niya yung pag-fart intentionally. So, Oh, ang galing nun, "Ma Talent yun feeling ko. Micah, 'wag mong gagawin sa Sa school." school. Ah, Hindi, baby pa naman so okey lang, bata pa naman so Ang dami siyang kababuyan. ang dami-daming papamana. Oo. Hindi ko man pinamana yun, eh. For our last segment, ano 'to, wait lang, ito ang aking transitional sentence, sinulat ko ulit. The body keeps score whether you give it permission to or not. You can lie to everyone in your life, you can swallow the grief and push down the stress, but eventually, the debt comes too. And it's always better to drop the bag willingly than to let it crush you. So, ang question ko, what happens when the pressure cooker finally reaches its limit and the I'm fine mask cracks? Nangyari na ba sa'yo yun na parang wala, bumigay, eh. Sa sobrang pressure mo, like wala, nag-breakdown ka na. Kasi ikaw, kilala kita as someone na never nag-express na emotions and never umiiyak. So nagkaroon ba ng time na parang, fuck! Oo, and, Hindi mo naman kailangan specifically sabihin kung bakit, pero like, paano yung reaction mo dun? nag-ano, ni-release? Sinabi ko lang talaga kay MJ, yun lang. Tapos parang binigyan niya parang alam mo yung mga parang 2 days ata akong batugan nun, gano'n. Alam ko maikli Mm. pa yan, may iba mas mahaba, na hinayaan niya lang muna ako magpaka-emo muna, saglit. Okey naman, Meron talagang days, eh, 'no, na yeah. kailangan mong tumingin sa Mm, bintana sa habang kama ka lang, umuulan tapos para ka nagmu-music video. oo. Meron talagang emo days na parang sad ka lang. Minsan nga parang walang reason pero 'di ba meron, eh. Kung yung mga nag-breakdown, yun na yung pinakaano ko, eh, yun na. Meron heartbreak, kaso hindi ko puwede mo Parang, parang feeling ko sobrang ano yun, eh, parang, parang immature reason na oo, alam ko yun. Merong gano'n pero parang hindi hindi, kasama pero yan, eh. like in your adult life. Once, which is yung yun nga last year. Actually naalala ko pa yung araw na yun, eh, nanood tayo ng Fantastic Four. Not that day exactly, pero yung week na yun Mm. na ang dami so magkakasunod-sunod yun. Tas yun nga yung parang time din na naisip ko yung minessage kita na parang gusto kong mag-ano, mag-content, which is tulad ng ginagawa natin ngayon. Mm. It's more of, maging venue siya for other men like me na may pinagdadaanan pero hindi mailabas kasi natatakot ilabas. Mm. And maging comfortable lang tayo siya ilabas or ikuwento sa mga people na nakaka-relate lang Oo. din. Feeling ko kasi maraming mga men na in their 30s na nahirapan lang talaga mag-speak out kasi nga maraming mga tao na parang tsaka nga pinalaki tayo na gano'n, eh, na parang hindi ka puwedeng maging weak, hindi ka puwedeng mag-express ng emotion, hindi ka puwedeng maging vulnerable. Pero siguro it takes people with the same experience, people na makaka-relate ka para Hmm, makapag-share ka din, makapag-vent out or minsan nga kahit na ano, kahit na malaman mo lang that there are people with the same experience as you, kahit hindi mo sila oo, kausap, oo, like sobrang comforting nun. parang siguro narinig mo lang or kunwari makapanood ka ng video na, "Oh, parang ako ano din 'to, same Yung ano, yung experience ko 'to, feeling ng I'm not alone. Oo, yun minsan kahit yun lang, kahit walang kausap, kahit mapanood mo lang na parang same kayo na experience na okey lang maging vulnerable, okey. Parang, "Oh, I'm not alone. Hindi lang pala ako yung nakakaramdam nito. Valid pala yung feelings ko." Buong episode na 'to, ang gusto ko lang sabihin, at the end of the day, it's okay. 11:59. Tangina. Ah, seryoso, seryoso. At the end of the day, it's okay. You're okay. Alam mo yun, like, you're doing a good job. You don't have to keep it together all the time. 'Di ba? You're okay. Okay lang 'yan. It's not your fault. You're okay. You're alright.
Alam mo yun, and men are allowed to cry and be tired. Okay lang yan. Hindi ko sinasabing okay lang yan, pero sinasabi ko is okay lang na i-express mo yung sarili mo. And again, meron ulit yan, may gray area ulit yan na baka naman ganyan, okay lang pala. So, wala na akong gagawin. Dadamdamin ko na lang 'to habang buhay. Bobo ka pag ganun. It's Hindi. not like that, Sorry, magandang iklaro kasi minsan, Oo, oo. alam mo may ibang tao kasi Nililiteral. oo. Tama, And tama. ginagamit na nilang excuse yun na para walang gawin at all. Oo. Minsan, like, Sa ako, I believe in mental health. I believe na totoo na sakit ang depression. Naniniwala ako na may mga pinagdadaan yung mga tao. And naniniwala rin ako na may mga tao na ginagamit yun, yung mental health, yung depression. May mga tao na wala talagang mga ganun. Tapos ginagamit nila to their advantage. I support mental health and naniniwala ako na totoong sakit ang depression. I get it. Pero ang problema ko is yung mga tao na wala naman talagang ganun, pero ginagawa nilang personality yun, tas ginagawa nilang pang-manipulate yun, yun yung mga ang gusto ko lang sabihin sa inyo, sa mga taong gumagawa nun is, putang ina nyo! May nabasa akong ganun sa threads. Sorry, na-enjoy ko ang threads kasi na gusto niya makipaghiwalay sa boyfriend niya kasi wala nang ibang ginagawa yung boyfriend niya, like palamunin. Tapos pag ina-encourage niya step up sa career or what not, ang dahilan niya, parang tanggap ko na hanggang dito na lang ako. Na wala na, parang sad boy na lang siya habang buhay. Yun nga, okay lang maging sad boy naman, pero hindi naman yung gagawin mo ng personality mo. Like, ganun ka na. Like gets na iba-iba pinagdadaanan ng mga tao. Gets, valid naman yung nararamdaman nyo. Pero minsan, if, alam mo yun, you're not giving yourself a fighting chance. Like, kayo na mismo yung nag-drown sa sarili nyo. like, valid naman. Like, gets ko na sometimes we are in on our feelings. Sometimes, kinakain talaga tayo ng kung ano man yung pinagdadaanan natin. And sometimes, ikaw lang talaga makakatulong sa sarili mo. Alam mo yun? Yeah. So, anyway, before we end, again, thank you so much to Maono kasi narinig nyo kaming mag-rant, narinig nyo ang aming mga vulnerability, pero nung narinig nyo, very crisp and very maganda ang audio dahil sa Maono PD200W dynamic microphone, pwedeng naka-XLR, pwedeng naka-USB-C, and pwedeng wireless. Yes. Magkaiba yung sinabi namin. Magkaiba sinabi namin pero parehas lang yun. And, before we end, i-follow nyo kami kasi meron kaming Facebook, Spotify, Instagram, TikTok, Apple Podcast, meron din kaming nasa YouTube Music na rin kami, and Discord. Basta yun, lahat yun, alam nyo na. So, hanapin nyo lang, The Baggage Counter, Millennial Survival Guide. Before we end, one question sa mga nakikinig. What is one thing you've been secretly carrying around by yourself that you wish you could finally put down? Yeah. Message us. Pag-usapan natin susunod na episode kung may mga message. Wala kasing nagbe-message, alam mo yun. Feeling ko kasi, like, men are simple creatures. We listen, we laugh, we ha 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 ha, and then we move on. Pero this time, let me just ask you to, comment kasi wala lang. Baka may pinagdadaanan. And the women, okay lang din. Like, we may not relate fully to the women out there, pero but in there. Pero if kahit na onti lang nakarelate kayo sa amin or nakikita nyo yung ugali ng asawa nyo sa amin, mag-comment din kayo. Or if may question kayo tungkol sa asawa nyo, baka masagot namin para you might have a better perspective of what they're going through. Oo, kasi like, magkaiba talaga kung paano mag-isip ang lalaki at babae. Like, wag na natin lokohin sarili natin. Magkaiba talaga sa yung thought process, usually magkaiba talaga. Anyway, this has been The Baggage Counter, your millennial survival guide for the messiest decade of your life.
Let's go. Alright! Let's go.